natin sa ngalan ng pood natin, paghahari kanyang angkin. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahon iyon, hinibak si Jesus ng mga pinuno ng bayan. Iniligtas niya ang iba, iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga ang Mesiyas, ang hinilang ng Diyos. Nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa unan niya sa wikang Griego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakapigil at ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahan tulad niya. Patuloy lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon din isasama kita sa paraiso. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Isang magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang kapistahan ng Kristong Hari. Ang kapistahan po ng Christ the King ay nagbubudyat ng pagtatapos ng liturgical calendar ng ating simbahan. At kung ating titingnan ang imahe ng Kristong Hari na nasa gilid ng ating altar, makikita natin na talagang mukhang hari si Jesus. May korona at nakadalig pang hari. Kung ganoon lamang ang itsura ni Jesus sa kanyang pagdating sa mundong ito, talagang makikilala siya bilang hari. Pero hindi sa ganyang paraan dumating si Jesus. Dumating siya bilang isang ordinaryong tao, isinilang sa isang simpleng pamilya. Kaya anong klaseng hari itong si Jesus? Anong klaseng kapangyarihan merong taglay si Jesus bilang hari? Tatlong puntos para sa ating pagninilay. Una, taglay niya ang kapangyarihan ng pagiging Diyos. Si Jesus ay hari dahil siya ay kapangyarihang Diyos. Nasa kamay niya ang lahat. At sa imahe nga ng Christ the King, yung ibang imahe ay may hawak siya na logo o sa kanyang kanang kamay. Hawak niya ang mundo. Pero tandaan natin na naiiba ang paghahari ni Jesus sa makamundong paghahari. Kaya mahirap makita ang pagiging hari ni Jesus sa ating ebanghelyo. Sabi nga yung isang magnanakaw na nakapako kasama si Jesus, talaga bang hari ka? Meron bang hari na nakapako sa krus? Kung ikaw ang hari, ligas mo ang iyong sarili, pati rin kami. Pati rin si Pilato. Natanong niya si Jesus, hari ka ba talaga? Kung ikaw ay hari, may mga taong magtatanggol sa iyo. At ang sabi ni Jesus, ang harian ko ay hindi
sa mundong ito. Naiiba ang paghahari at kapangyarihan ni Jesus bilang hari. Hindi ito katulad ng mga mundong paghahari. At paano ito naiiba? Anong klaseng kapangyarihan meron taglay si Jesus bilang hari? Ito ating pangalawang punto. Taglay niya ang kapangyarihan magmahal ng lubos. Yan ang kapangyarihan ng Haring si Jesus, kapangyarihan magmahal na walang hinihiling kapalit o kabayaran. Minahal tayo ng Diyos kahit tayo ay nagkasala. Minahal tayo ng Diyos at pinapatawad sa kabila ng ating maraming mga pagkukulang. At ano ang sukdulan ng pagmamahal ni Jesus bilang hari? Sabi sa ikalawang pagbasa, yung pag-aaway ng kanyang buhay sa krus, yan ang sukdulan ng kanyang pagmamahal para sa atin. Tayo na ang nagkasala, tayo lang tumalikod sa Diyos, pero si Jesus pa rin ang gumawa ng paraan para makipagkasundo tayo sa Kanya. Kaya si Jesus sa krus ay hari ng pag-ibig, hari ng pagpapatawad, hari ng habag ng awa para sa ating mga makasalanan. Kaya tayo ay mapalad, meron tayong hari na tulad ni Jesus, hindi hari malupit, kundi hari ng pag-ibig. Taglay niya ang kapangyarihang magmahal ng lubos. Ano ba ang taglay ng kapangyarihan ni Jesus bilang hari? Ito ang makabuling punto. Kapangyarihang magpakumbaba. Madalas ang itindi natin sa kapangyarihan ay pagiging angat sa iba. Gagawin dito ang kapangyarihan para ako ang makinabang, para pabor sa akin ang lahat. Pero iba ang kapangyarihan taglay ni Kristo hari, kapangyarihan magpakumbaba. Hinubad niya ang pagka-Diyos, naging tao, pinilit maging mahina sa mata ng marami. Ginamit ang kanyang kapangyarihan, hindi para sa sariling interes, kundi para sa ikabubuti at ikaligtas ng lahat. Ganyan ang kapangyarihan ng paghahari ni Jesus, taliwas sa makamundong paghahari na ang pamatayan ay kapangyarihan, impluwensya, at pera ang sukatan. Pero para kay Jesus, ang sukatan ng pag-aari niya ay pagmamahal, pagpapakumbaba, at paglilingkod sa kapwa. Kaya, kung kinikilala natin hari si Jesus sa ating buhay, pakikinggan natin ang mga turo, hiling at halimbawa ni Jesus. Kung siya ang kinikilala natin hari, mag-aalay tayo sa Kanya ng ating oras, ng ating talento at ng mga biyayang pinagkaloob sa atin ng Diyos. Maglalaan tayo ng panahon para sa ating hari, panahon ng panalangin. Ano mga talento na binigay sa atin ng Panginoon, ano mga galing at biyaya, ibabahagi natin sa paglilingkod sa kapwa at sa simbahan. Sa ganoong paraan, nagbibigay bugay tayo kay Jesus na hari ng ating buhay. Kaya mga kapatid, si Jesus ang Kristong hari at Diyos natin. Taglay niya ang kapangyarihang magmahal ng lubos at kapangyarihang magpakumbaba. Kung siya talaga ang kinikilala natin hari, bakit na ginawa sa atin ang diwa ng paghahari ni Jesus? Diwa ng pagmamahal, pagpapatawad at pagpapakumbaba. Sa ganoong paraan, kinikilala natin naghahari ang Diyos. Tunay na naghahari si Jesus sa ating buhay. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat.
Pinakustos na matay dinibig, hanggang sa pinagkukunan ng mga lima. May ganitong araw ng buhay na pagpuli, umakyat sa langit, nagulog sa kanan ng Diyos at makapangyarihan sa lahat. Pagpapululan ariin at tungkol sa nakabubuhay ng mga tayo na lahat. Sumasaluhay tayo ng Diyos sa Diyos, Espiritu Santo, para na simbahan ng Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapagpapalaan ng mga kasalanan, sa pagpapuli ng patay na tao at sa buhay ng walang hanggan. Atin kayong pinupuri ang Panginoong Kristo bilang hari ng sanlibutan. Manalangin tayo mga kapatid upang kanyang paghahari ay magdulot ng pagpapanibago sa ating buhay sa lupa. Sa mga kahilingan ang dugo natin, mapagmahal na Ama, digin mo ang aming panalangin. Para sa banal na simbahan, upang siya ay magsilbing tinig ng mga maralita at inaakil, at sa lahat ng oras ay manindigan para sa katuguhan at katapatan para sa bayan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, digin mo ang aming panalangin. Para sa mga pastol ng simbahan, kay Papa Leo ika-14, lahat ng mga obispo at kaparian, upang sila'y mag-aral ng mabuting balita na may matibay na paninindigan. Sa gayon, ay makasunod sa utos ng Panginoong Yesus na ating hari at mabuting pastol. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, digin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng ating pamahalaan, upang kanilang iwaksi ang anumang uri ng pangungurakot at pagdaraya. Bagkus ay tapat na paglingkuran ang bayang kanilang nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, digin mo ang aming panalangin. Para sa sambayanang Pilipino, upang sila'y huwag manatiling tipong ang bibig at magkaroon ng lakas ng loob na manindigan laban sa pang-aabuso at paglalapastangan ng mga may kapangyarihan, habang patuloy na nanawagan sa habag at awa ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Para sa lahat ng mga Kristiyanong mananampalataya, upang ating pag-isahin ang ating mga isip at puso sa panalangin, habang ipinagkakatiwala ang ating mga sarili kay Kristong Hari at sa pag-ibig ni Mariang Ina ng Simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Para sa ating lahat na nanarito, upang huwag natin isuko ang ating integridad sa pamamagitan ng pagwawalang bahala at pagtikip ng mga mata I-like sa and mga share na lang po gawa sa ating lipunan at sa sa mundo pagdumanito ating sa ulo niyo. ginagalawan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mayaming mapagmahal, hindi mo nawa ang aming mga panawagan at ipagkaloob mo kami manatiling masuturin sa iyong kalooban sa pagmamagitan ni Kristo ang aming Panginoon.